Siyempre, tamang proseso ng ating pagpipintura kung saan gagamitan natin ng spray gun para sigurado na nakapit talaga yan at saka mas maging maganda yung quality ng pintura natin. Kaya ang ginagawa namin dyan, tamang proseso niyan, lihain mo ng bahagya yan, alisin mo kung ano yung mga puti-puti na yan, tapos pupunasan mo ng may possibility pa rin nakakalawangin. May nagsasabi kasi hindi siya kinakalawang, kaya ang pinipinturahan lang daw nila ay yung mga dugtungan o kaya naman yung mga pinag-weldingan. Pero take note, yan ang kagandahan ng acrylic paint, kung pinong-pino siya. Wala sa mga bukol, kasi yung preparation at saka mga materials na ginagamit natin dito ay masasabi ko na mas maganda siyang gamitin kung ikukumpara sa iba. Ayan, no? So, may binili tayong bagong power tools. Stanley, mga kamusta. Ayan, so ito, nasa 400 pesos to. Ayan, shoutout sa mga kamasta natin dito sa Wilcon. Ayan. Ayan, si Chief. Sige po. Sige, Chief. Gamitin natin si Sairo. Kalak. Wow, yung TV console mo. So lahat yun na check ko every morning yung mga natatapos na mga stock natin. And then ko yung mga revision. So check ko every project ko yun. So yeah. At bukas pupunta tayo ng Bambang. Pero sa akin punta muna tayo sa site. Ross 5 muna tayo. Ross 5 tsaka Ross 6 pala. Yan. Morning, boss. Ayan yung mga magagandang bati. Nakakatuwa yung babatiin ka ng umaga. Update tayo. Roas number 6. Tingnan nyo naman. Ayan, so may kabit na namin to. Tapos pipinturahan na lang yan. Meron na rin tayong plant box dyan. Talagang inoccupy ko lahat yan. Actually, ito sana railing lang, kaso sabi ko parang hindi siya maganda tingnan, kaya nilagay ko dyan. Ayan, 2x3. So bali pabaliktad yung setup natin dyan para maging blind dun sa loob, para kung sakali kahit na may stay dyan hindi basta-basta makikita na. And dito pipinturahan na lang ko namin to. Ayan, so pinapapantay ko na lang yun, then okay na. So dito naman, ito natapkotan na? Hindi pa? Kailan daw tatapkotan? Tapusin mo na yun, Ekong. So yung ceiling lang naman na kasi. Yeah. Actually yan yung walkway dun sa taas. At ito yung sinasabi ko na syempre nadatnan na natin siya kaysa naman sisirain natin. Hindi na natin kailangan sirain yun para sabihin na ayusin pa natin, kasi ang sabi nga ni client okay na sa kanila kasi kung mapapansin natin isang room lang to. Actually loft team lang to na kung saan meron lang siyang isang room sa taas. Actually ito receiving area ang gusto ni client natin na kung saan kahit na
Maliit yung room natin, yung kitchen natin. Importante itong receiving area. Actually, ang gusto lang talaga nilang mangyari, kumbaga may part na pagpahingan o paglagyan ng mga gamit nila, no? So, ayan. Ito, pinakubayaran ko na nga rin ito lahat. Yan, yung mga junction box yan na naabang dati ng mga nadatnan natin. Pero sabi ko, hindi na natin kailangan lagyan ng mga pin lights yan. So, sabi ko, lalagyan na lang ng yan, takip nga, no? So, ngayon, mamasigyan na lang yan para matapos na agad. So, ito na. At dito, ayan, pagka dumating na pala yung gamit natin coming from Bostik, papakita ko sa inyo kung paano natin ito papagandahin. So, yung Bostik, mga kamusta, ayan, partner nga po natin. Saan, ito, Bostik to yung ginamit natin dyan. El Capitan. So, napansin nga nung Bostik na, kumbaga, nagagamit pala natin sa part na ganito, na kung saan yung iba kasi, kumbaga, grout yung ginagamit. Pero sa akin, ito, masasabi ko na siguro, tayo yung nagpauso niyan. Pero marami na rin gumagawa. Siyempre, hindi naman sila nagbibideo, hindi naman sila nag-vlog na kagaya ko. Pero sabi ko nga, siguro ako lang siguro yung nagpalabas nun, no? So, yan. Kaya nga napansin tayo ng Bostik. Kaya maraming salamat sa Bostik. So, yun yung abangan ninyo. Then, dito. Finalization na kami at ito, itatiles na namin ito. Kasi yung TNB, check ko kung may tao. Wala. So, dito na lang sa part na to. Ayan, tuyuan na yun. Bali, tapos na nga doon sa part na yan. Tapos, yan sa wall natin. Hello, sa'yo. Bali, kukumpletohin na lang siya, mga kamusta, no? Yan. So, sa taas, akit tayo para makita yung ginagawa ng tropa. So, ito pa yung hagdan na talagang controversial. Alam nyo, laki ng impact sa akin ang nangyari ngayon na syempre hindi na monetize o kaya naman hindi na nagsasahod yung ating main page. So, dahil sa mga ginawang content na talagang siguro nagkaroon lang ng problema. Ayan. At syempre may pagkukulang din ako sa part na yon. Pero sabi ko nga, hindi naman natin kailangan sisihin yung bawat isa. So, pinupush ko tong isang FB page ko, The Alan Builders Vlog. Kasi kahit pa paano naman, syempre para maging o kaya naman may kapalit naman lahat ng magpapaguran natin, no? So, eto na. Eto mamaya, pra-primer na nila to. Pinupunasan na lang yan. So, pag-uusapan natin ng isang bagay sa pagpipintura ng bakal. Ano nga ba yung proseso na ginagawa natin para hindi sayang at maging worth it yung mga ginagastos natin? Kasi nga, ito yung isang bagay na kung saan masasabi ko na ginagamitan namin ng magandang uri ng pintura. So, paano maging maganda, paano maging maayos ang magiging outcome niya at magiging worth it na hindi nasasayangan o kaya masasayangan sa gastos. So dito, kapag kabakal kasi mga kamasta, ang ginagamit namin dyan, gumagamit kami ng acrylic paint o kaya naman ginagamitan namin siya ng ansal, depende na lang sa kagustuhan ng kliyente. Pero para hindi naman masyadong mabigat sa bulsa, ay ginagamitan na lang namin to ng acrylic paint, mga kamasta, no? So acrylic paint, pagka sinasabi nating acrylic paint kasi mga kamasta, usually ito ay ginagamitan ng air compressor tapos spray gun. So ayan, medyo mabusisi, no? Ngayon, kapag ganyan ang ginagamit natin, syempre kailangan natin ma-seal, kailangan natin maayos yung magiging outcome niya na hindi siya yung kumbaga parang luha na tumutulo dyan o kaya naman magaspang na hinawakan. So paano nga natin siya maiiwasan na ganun yung magiging mangyayari, yung kumbaga mamaya pininturahan mo, makikita mo pangit naman pala kapag gano'n. Magiging maganda ang isang materyales na kung saan kinakabit natin sa ating mga projects. Etong acrylic paint na to mga kamasta, hindi siya magiging sayang basta maganda yung proseso mo. Kung tama yung proseso mo at kung marunong talaga yung gagawa. Sabi ko nga sa inyo, right materials and right skills, o kaya naman tamang materyales at saka tamang tao na gagawa. So ngayon, papakita natin yung ginagawa natin. Paano nga ba natin trinitreat ang isang metal tubular
na GI mga kamusta, no? So itong GI na to, may possibility pa rin nakakalawangin. May nagsasabi kasi hindi siya kinakalawang, kaya ang pinipinturahan lang daw nila ay yung mga dugtungan o kaya naman yung mga pinagweldingan. Pero take note, still bakal pa rin siya. Meron mga GI mga kamusta na kung saan kinakalawang talaga yan. Kahit sabihin mo na pure na GI yan, kapag ito ay natalsikan ng kahit na maliit na kalawang na galing sa mga BI o kaya naman pinaggrinderan, yun yung pag-i-startan o kaya pagsisimulan ng ating mga kalawang na yan. Yung kalawang na yun mga kamusta, paano nga ba natin siya maaalis bago natin siya mapipinturahan? Paano nga ba magiging maganda at magiging makapit yung pintura na ilalagay mo? Kasi nga ang presyo ng acrylic paint o kaya ating mga epoxy na ginagamit dito para dun sa may primer natin, talagang medyo pricey. Para ma-secure natin yun o kaya siguro natin na siguradong kakapit yan at hindi sayang yung materials natin, syempre ang ginagawa natin, ayan, treat muna natin na maayos. Ngayon kung napapansin nyo, nauna yung mga masilya namin dyan sa part na yan. Ito, ginawa muna namin dyan, pinunasan namin ng maigi ng acrylic na thinner, tapos greenine ho namin yan bago namin nilagyan yung masilya. So yan po ay lagay lang natin sa unang bungad ng ating pagmamasilya. Pero kung napapansin nyo, wala pong masilya yan. So ito, may second coating pa ng masilya na kung saan kapag ito ay nabugahan na ng primer, na first coatingan na ng acrylic natin, so po pwede na natin siyang masilyahin o kaya naman ayusin ng mas maigi mga kamusta, no? So ngayon, tinetape namin to kasi syempre meron tayong stainless na tubular na kung saan hindi naman na natin ito pipinturahan. Ibabacking na lang ho natin yan, then okay na. Mid-rail lang naman po yung kailangan nating pinturahan at saka yung poste na yan. Metal tubular, kailangan na ma-treat natin na maayos para hindi siya kalawangin, sabi ko nga. Ngayon, yung ginagawa namin ngayon, ayan, syempre nililihan natin yan. Yan, oh. So lilihain mo yan ng bahagya, kumbaga alisin mo yung mga kumapit na chemical dyan, at ang isa pa dyan, pinupunasan din ho namin yan. Kapag pinunasan mo kasi to, maalis na yung mga chemical na dumiikit dito. Kasi oras na ito ay nanggaling sa isang pabrika o kaya ginagawa sa pabrika, meron tayong sinasabi na meron siyang pinang-pre-preserve para hindi siya kalawangin. Kaya nga nagtataka yung iba, bakit napakadaming bakal pero hindi siya kinakalawang. Oras na naandun na sa may delivery spot o kaya dun sa may part na pinagbibilhan, ay hindi pa rin siya kinakalawang. Kasi nga, meron siyang, kumbaga sa pagkain, meron siyang preservative food, no? So, pwede siyang ma-preserve na kahit na ito ay matagal, ay hindi siya masisira bigla. So, ganun din to. Kalimitan, ang hindi nilalagay dito ay parang langis na kung saan para hindi siya basta-basta kalawangin. Na kahit nahila-hilain mo yung bakal, ay hindi siya magagasgas o kaya kahit na nagagasgas, hindi siya masisira o kaya hindi siya kinakalawang. Kaya ang ginagawa namin dyan, tamang proseso niyan. Ayan, lihain mo ng bahagya yan, alisin mo kung ano yung mga puti-puti na yan, tapos pupunasan mo ng acrylic thinner na kung saan ginagamit mo rin siya na pang thinner sa epoxy at saka dun sa may acrylic paint natin. Huwag kang gagamit ng enamel na thinner o kaya naman ibang uri ng thinner. Kung ano yung ginagamit mo na thinner, pagdating dun sa may paghahalo mo dun sa mga pintura, like dun sa epoxy at saka dun sa may acrylic paint natin, yun din po yung thinner na pang pupunas natin. Pinupunas natin dyan, buo po yan, lahat po yan, para sigurado na maalis yung mga langis-langis dun sa ating mga metal tubular. So napaka-importante nun na gagawin mga kamusta, no? And then syempre, tamang proseso ng ating pagpipintura na kung saan gagamitan natin ng spray gun para sigurado na kakapit talaga yan, at saka mas maging maganda yung quality ng pintura natin, no? Sabi ko kanina, ito ay isang uri ng pintura na ginagamit din natin sa mga sasakyan at saka sa ating mga kitchen cabinets mga kamusta. Kung gusto na rin naman nila na ansal paint yung pintura, pwede rin po, pero medyo, sabi ko nga, medyo pricey siya kung i-compare natin sa acrylic paint, no? Yan, so yan yung mga ginagawa natin. Ngayon, tingnan natin yung sa baba na kung saan acrylic paint din yung ginamit namin dito sa may kitchen cabinet natin para mas maging makita ninyo. So importante to na kumbaga ma-share ko rin sa inyo mga kamusta nyo. Kaya tinatanong ng iba, bakit daw makinis, bakit daw maganda yung outcome. Ayan, oh. So eto, wala pang top coat to, so tatapkot namin yan minsanan pagka oras na natapos na lahat. Ayan, oh, napakakinis na ito.
Yan ang kagandahan ng acrylic paint na kung saan yung pinong-pino siya. Wala siyang mga bukol kasi yung preparation at saka mga materials na ginagamit natin dito ay masasabi ko na mas maganda siya ang gamitin kung ikukumpara sa iba. No? So, hindi kami gumagamit dito ng roller o kaya brush para may pintura to. Ginagamitan namin ng spray. So, yung paggamit ng acrylic paint o kaya naman automotive paint, mga kamusta, the best po yan. Din dito mga kamusta, no? Tatapusin lang naman na yan, magbubuga na sila. At tara, punta tayo sa Rojas 6 natin. Ay, Rojas 5 pala. Ay, pagbabaliktad ko eh. Rojas number 5. Yan, tinakpan na nga natin mga kamusta, no? At yan, ang glass block sana ilalagay natin na fire resistant, which is pwedeng pwede po yan pagdating sa ating mga firewall. Pero sabi nga ni madam, para hindi na namin pinupunasan kasi naglulumot nga kasi kapag ito ay glass block nilalagay natin kapag firewall, lalo na't mataas. Okay lang sana kung mababa, so pwede siyang punasan ni Feather. So ayan kasi bintana yan na nakalagay dyan o kaya glass block sana, so pinakpan na natin kasi yun din ang required. At sabi nga ni madam, takpan na lang natin. Ayan nga, ulan ng ulan kaya dahil namin tinatapos to kasi may problema tayo dyan sa part na yan, kaya nga tinotroubleshoot namin. Pero pinapatuyo na lang naman na namin ang gusto. Ayos, okay na lahat. And then dito, ayan, pinaparetouch ko na yung mga kailangan-retouch dun sa may mga part na kumbaga bitin. Kasi ito, kagaya na ito, dyan, papaasintahan na rin ho natin yan. Ayan, pinapalitadahan ko para pumantay na lahat. Ito kasi yung mga bitin na nauna dati. Pero sabi ko nga, may paraan naman. Uncle Jong. Ayan. So, ayan, bali nagdagdag na lang tayo dito. Kung sakali, ayusin na lang lahat mga kamusta na. Dito, ayan, nilalagyan na natin ng PVC panel dun sa part na. So yung PVC panel dito sa likod, ayan, bali pinantay ko na lang sa may spandrel. Para mas maging maayos naman natin. Pinapaayos ko na rin yung para sa plumbing natin. Tsaka yan lang naman na drainage. Maayos na. So ito kasi hindi kami pwedeng maglagay ng mga catch basin dito kasi meron na yung mga pipe ng ating sanitary. Ngayon babagsak namin dito, kung sakali dito na lang kami maglalagay ng catch basin para sa mga downspout, mga kamusta na. Dito si Papa, bali kompleto na lang, maayos na. Pasok tayo dito sa loob, si Julius the Great. Ayan, no? Bali kompleto na. Ayan si Mabs. Pinapatapos ko na lang ito kay Mabi. Maayos na. So ito yung sinasabi ko. Ito pina-offset ko na to. Tsaka pinababa ko para yung ceiling natin may separation siya. Kasi kailangan natin kunin yung lapad nito para kung sakali yung fridge natin wala nang problema. So kompletuhin na lang yan. Then ito, kunin na rin namin yung para sa hagdan niya. Kamusta na yung kanyang tiles, mailagay na. So bali gagamit tayo dyan ng 120 by 30. Ayan si Papa. So 120 by 30 na kung saan saktong sakto po yun. Tapos ganun din yung riser niya. Yung thread niya yan, yun yung may groove na rin ho siya. So ito napansin to ng mga, syempre alam niyo naman na
yung mga bashers natin. Pero sabi ko nga, ito kasi na-adapt na natin. Kung pwede nga lang sanang baguhin, babaguhin natin. Pero may enough space naman. Kaya yan, gagawin na lang natin mga kamusta. So, hindi kasi tayo yung nag-layout dito. Kahit sabihin na natin na tayo man ang nag-layout o ano man. Ginagawa naman natin ng paraan. Pero sabi ko nga, na-adapt na natin yung ganyan kaayusin na lang siya. Yan na yung bintana. Takpan na nga ako. Ngayon, naantay na lang natin yung curing time and then pwede na pinturahan. Tapos na. Kompleto na lahat. Dito. Oh! Nasulya ka? Basta! Good morning! Oh, si Ruben Ito na, nailipat na mga kamusta na. So itong doorknob na lang naman na iayusin. Pinalipat ko na to, gawa nga nung, syempre, ito, master's bedroom. Ito yung header naman nung ating higaan. Ngayon, okay din naman na ganun yung magiging setup ng pintuan. Kasi ito magiging useless lang din kasi ito. Kumbaga magiging sagabal kung sakali. Meron na yung cabinet niya dito. Kasi syempre yung cabinet niya ito, itatagin natin yung column niyan kung sakali. Hanggang dito yung cabinet niya. O kaya yung kanyang wardrobe. Kasi syempre wardrobe to. Pwede rin naman doon. Pero yun nga lang, mas maganda pag dito. Kaya naman dresser. So mas maganda pag kayong dresser o kaya naman kunwari, nabuksan kasi to, at least hindi siya yung private part na kung saan hindi basta-basta makikita. So yun yung pinaka-importante. Kaya pinalipat ko na. Isa pa, yung switch niya kasi nandito. So tama lang naman yung abang ng switch niya, kung totoo siya. Ayan, babaguhin na lang natin. Okay, binago na natin to. Ayan. Si Ruben the Great. Charot po. Charot. Okay, so sa ibang part natin dito, ang tinatayasan na natin sa kabilang kwarto. Yeah. So dito, kompleto na lang yung tiles natin dito. Ayan. Tapos meron na rin siyang niche. Ayan. So may binili tayong bagong power tools. Stanley, mga kamusta na. So meron din silang cordless na binili. Impact. Okay, so tara. Biyahe tayo ngayon, punta tayo ng Wilcon mga kamusta na, para pipick up ng mga tiles papunta dun sa may Ross 5 natin, yung 80x80, tapos yung ibang mga PVC panels para sa ibang project natin. So ayan, ito rin, dito na kami sa Jadi. Ayan, traffic, halos ilang oras na kami sa biyahe. So okay lang yan, kasi ang kagandahan naman yan, mga 8 PM naman nagsasara yung Wilcon doon. Yan si Bayo Raymar kasama natin. Sa balik. Si Pogi daw. Self-proclaim Raymar Ido Pogi. Dito tayo sa Wilcon. Ay! Good afternoon po! Naulog. Good afternoon.
ma'am. Hello po. Nag-chat ako. Ay, Hindi ko nabasa. Nag-chat. Lunch ko. Ay, ganun ba? Nag-chat yung kan ko. Sayang. Yung staff. Tingin muna kami ng PBC. Ayan si Ma'am Rona. Yung nag-assist sa atin dito. At meron na yung tiles na din. Naka-ready naman na yun. Afternoon. Hello po. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. Yan, so ito, nasa 400 pesos to. Yan, so 18 cm to, yung lapad niya. Meron din tayo dito, 25 cm. Ang presyo nito nasa 425 425. Ang haba nito 3.10, no? Oo, halos pares nito. Ayan. So yun yung mga designs. So ito yung mga fluted panel nila. Sa 700. Ayun, molded pala to. So 3,290. So okay na rin, ha. Oh, molded to. Ito yung mga solid. Ito yung solid. Sa 6,000. Okay, so ito na. Hindi lang nga rin gusto bigay ko. Parang release ko eh. Atras ka lang sa sakit. Oo. Oh, ayan. Ayan. Kasama nun yung PVC panel pa dun. Ayan yung mga kamasta natin. Sila Chief. Diba? So, dito sa wheel ko. Targan lang muna tayo. Okay na, mga kamasta na. At tara na rin, ayun. Shoutout sa mga kamasta natin dito sa Wilcon. Ayan. Ayan si Chief. Sige po, sige Chief. Ayan. Nasa 600 plus, 630 plus. Sige. Oo, pagtuwan yan. Sige, thank you. Ayan mga kamusta, no? Kita-kita tayo bukas o kaya sa panibagong vlog natin. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. God bless po. Bye!